We advise the opinions and views of the hosts and guests do not reflect those of the station. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to our show, Heartbeat. Ay, marami pong salamat. Marami rin yung lalaki, ayaw rin ng divorce. Change, meaning introduction of new policies. At natutuwa ako na Dito And Linggo. all that, or just katito. buwan ng linggo ng kanyang panunungkulan. It went from 5 peso and 30 centavos. Magandang gabi po. Welcome to our show, Heartbeat Live. I'm your host, Ray Orosa. Magkakapiling tayo dito sa susunod isang oras po, halos. At mapapag-usapan natin ang mga bagay na mahalaga para sa ating bansa. Alam po ninyo, sa gabing ito, wala tayong mga panauhin at gusto ko makipanayam ang ating mga kababayan dito sa ating bansa. At dahil mayroon dalawa pong napakahalagang issue that are fundamentally political dito sa ating bansa na kailangan natin tingnan at siya sa ating maigi. Ang una po dito ay ang bahagi po ng ating saligang batas na siya nagsasabi that there should not be a dynasty in the Philippines, a political dynasty, but leaves to the Congress the definition of what a dynasty is. Well, this is what the problem is. No? 1986 pa yung Constitution na yun. Hanggang ngayon, wala pa rin definition po ang Kongreso o ang Senado about what a dynasty is. Although I think in 1987, mayroong bill na pinas po that spoke of and tried to define that dynasty that was passed in the Senate. But pinatay nila sa committee yan sapagkat sinabi ng lower house noon na talagang hindi papasayan sa Kongreso sapagkat napakadami raw dynasty sa loob ng Kongreso. Ano ba ibig sabihin ng dynasty? Una-una, nandiyan na yung lalaking asawa, yung babaeng asawa, yung anak, yung pamangkin, yung pinsan. So dito, paghati-hatian po ang mga pwesto. Lagay mo sa isang probinsya, sa isang distrito, o sa isang lungsod, hati-hati sila. Pagkatapos, magro-ronda-ronda sila. Pag hindi na pwedeng tumakbo as mayor, tatakbo as vice mayor, o hindi na tatakbo as vice mayor, tatakbo as congressman or congresswoman, o kaya tatakbo as governor. Ayan. So dito natin nakikita na karamihan po ng probinsya dito sa ating bansa ay talagang hitik ang mga political dynasty. Para bagang nasasamsam ng ilang mga pamilya lamang ang pagkakataon na maglingkod sa bayan. So yan po ang rason kung bakit may narapat ng ating konstitusyon, ng ating saligang batas, na hindi magkaroon ng political dynasty para ang ibang tao ay magkaroon din ng pagkakataon na maglingkod sa bayan. Ngayon, ano ang pinakamalaking reklamo na sinasabi ng mga mambabatas kung bakit ayaw nilang ipasa ang anti-dynasty bill? Sabi nga nung isa, yung isang senador, ito sabi niya, bakit ko naman aalisin ang karapatan ng aking anak kung gusto niyang maglingkod sa bayan? Alam po ninyo, ito ay totoo, pero sa aking pananaw, ang paglingkod sa bayan is hindi ganong karapatan kung hindi, karangalan para maglingkod sa bayan. It's a privilege rather than a right. Sapagkat lahat ng naghahangad na maglingkod sa bayan, siyempre kailangan dumaan sa electoral process unless you are an appointed by an appointing power. So dito sa akin, the reason why an anti-dynasty provision needs to be defined is not because you want to deprive your relative of what you think is his political right to run for any kind of public office, but you are doing it for the greater national good. In other words, meron kang karapatang individual, meron din tayong panunungkulan din naman sa ating bansa na mas malawak ang interest kaysa sa ating personal lamang. And I am just saddened, nalulungkot ako po, na madinig ko minsan ng ating mga mambabatas na parang walang kakayahang isipin ang kabutihan ng nakakarami. Itong provision na ito ng ating saligang batas that prohibits political dynasties was, very
thoroughly debated also during the Constitutional Convention of 1987 before the Constitution was 86 before the Constitution was passed. But it's very, very important for us to remember, and lahat na yung mga mambabatas natin, na ngayon, kasi po itong dadating na halala natin sa 2013, kung dito ninyo, katakot-takot po, hitik na hitik po ang mga political dynasty. Ang mga anak na sumusunod sa larangan ng ama, at saka yung asawa, tumatakbo, susunod sa kanyang asawa. So nakikita po natin na lahat yan ngayon ay nangyayari at umiiral. Maybe that is one of the critical factors dito sa ating bansa, that many of us show a very low capacity to sacrifice what we think is our interest for the greater good. Now, the question that we should ask also that is very important is, this is no longer a matter of the legislator's choice. Whether he wants to protect the political rights that he claims is owned by a son or a wife or a relative, the Constitution already prohibits it. So, in other words, hindi na pwedeng isipin ito in terms of trying to... I know that we love our wives, we love our children, we love our nephews and our nieces and our relatives. But, we have to achieve a political maturity para dumating tayo sa punto na ang iisipin naman natin ay interest na higit sa atin lamang o sa ating pamilya. So, kailangan po yan mapag-aralan nating maigi. Tingnan niyo po itong meron tayong isang text dito nang galing sa 0916-736-1553. Ating suki na si Edsi ng Pasay. Sabi niya, the political framework in our country is that political families, mainly coming from elite society, dominates the system. If our legislators come from political families, how can we change the political system? And it's a valid observation. Ika nga, yung mga nandun sa ibabaw, talagang ayaw magbitaw, ang tingin nila, pag-aari ko itong pwestong ito. Bakit ko ibibitawan? Well, dito tayo po nagkakaroon ng malaking problema. This is why it's so hard to get a bill of such national importance passed. Sapagkat pag ito ay medyo tatama sa interes ni ganun at sa interes ni ganun, wala na. Papatayin na yan, batas na yan. And kanya dito, yung mga batas lang na walang ganong halaga, yun ang napapasa at pambihira, basta't maaapekto ang kanilang mga interes, hindi po nangyayari at hindi po naaalagaan ng ating mga mambabatas. Now, if we have a Congress or a Senate that is only capable of protecting a senator or a congressman or a congresswoman's experience, kawawa naman talaga ang bansa. Ngayon, tayo na mga mamamayan, I hope that we can express our views and communicate itong mga pananaw natin na ito sa ating mga mambabatas na sabihin natin, sinusuri namin kayo at kung kayo ay naniniwala na dapat mabuksan so that the political system becomes inclusive rather than exclusive. Alam mo, that is the reason why we have term limits. That's why the president can only serve one term. Because ang nakikita natin, siguro, maski na maganda na gawa mo, dapat mabigyan natin ng pagkakataon ng ibang tao na mayroong mas magandang pananaw kaysa sa iyo. Pagkat hindi naman ikaw lang ang mayroong magandang pananaw kung ikaw nakaupo And that's, to me, a very important aspect na kung maiko-communicate at saka sa darating na halalan next year, tingnan ninyo lahat ng dynasty na ang ama nandun, ang yun yung anak nandun, etc., etc. At kayo na mismo ang maghatol kung naniniwala kayo sa anti-dynasty provision. Huwag nyo nang kalimutan, we are not trying to fight anybody. We are trying to uphold the larger interest of the nation to give our political system a more inclusive. So, mas marami ang maaaring pumasok. Hindi yung pagpasok, kung gusto mong pumasok sa politika, ay lalabanan mo isang angkan o isang pamilya na hawak lahat ng pwesto. Kanga nila parang pagtakbo mo, parang kang suntok sa buwan. Liban na lang siguro na taksan-taksan ng salapi mo at kaya mong bilhin lahat ng mga taong yon. Napakalungkot. Dito nakikita natin sa mga halimbawa. Bagong congressman lang si Manny Pacquiao.
Ayun, nagtatayo na siya ng kanyang dynasty. Congressman siya, patatakbuhin ngayon ng kanyang asawa bilang gobernador ng isang probinsya. Aba, tapos isa pang pamangkin ata o pinsan o whatever, tatakbo rin. Papasok na rin sa larangan ng politika at tatakbo sa popularidad ng pangalan ni Manny Pacquiao. He is only one example, and that does not necessarily make him a bad person. It's just that he does not understand what are the deeper, yung mas malalim na implikasyon ng anti-dynasty provision ng ating saligang batas. Ngayon, ang aking nakikita dito, lahat ng membro ng Senado at Kongreso, for their failure to define the anti-dynasty law or what the anti-dynasty provision of the Constitution is calling for, are all guilty by what? Failure to act on what the Constitution says. What does it tell us? Ba itong mga tao, ito sige, walang galang sa ating saligang batas. Ano pa ang gusto mong sabihin? Kung ayaw nilang sundin na kung sinabi ng saligang batas, oy, ipasa nyo yung batas tungkol dito to define this properly. Alright, I'm not saying the definition is easy. One of the few people who made that kind of definition, of course, was Senator Miriam Santiago, God bless her soul. Nag-file na siya ng batas yan, at saka yung batas na yan sa Senado, napasayan. 1987 pa, napasayan. Kanya lang anong sabi nung sa committee doon, nung kinonsulta raw ang mga tao sa Kongreso, sa lower house, sinabi sa kanila, huwag na niyong padala yung batas na yan dito at masyadong maraming tatamaan ng mga congressmen at congresswomen dito sapagkat dito sa lower house, punong-puno ng dynasty. Mag-asawa, mag-anak, etc. But of course, now it's getting worse kasi kadami ngayon sa Senado, ganun na rin. Merong magkapatid, merong, ay nako, pag dumating ang eleksyon, mahalal lahat ng ibang mga dynasty followers dyan sa Kongreso, abay talagang pag-aari na itong bansang ito ng kakaunting pamilya. At yung mga nasa labas, maski na magandang ideya, may karanasan, magandang sa layunin, hindi na talaga makakapasok sa larangan ng politika at pag-aari na. That's why it's so important, kanya po napakahalaga. From 0915-520-6161, from Perry of Parañaque, the anti-dynasty provision was already provided in our Constitution. You're right. What it needs is the IRR, which our legislators failed to address in a span of 25 years. It's time for the people to act now. I agree with the proposal to do a people's initiative. Now, kung hindi kikilos ang Kongreso, ang question ngayon, should we initiate a people's initiative? Well, alam po ninyo, ang people's initiative is one of the most expensive methods of amending the Constitution. Sino ngayon who is going to foot the bill for a people's initiative? Now, this is going to mean, is every province and every city willing to undertake the cost to bring the issue before the people and start a campaign, a written campaign, so that we can give and we can pass the anti-dynasty provisions through a people's initiative. Now, you must understand that the people's initiative also in the Constitution have got some very strict requirements. Kailangan pumasa sa lahat ng probinsya yan. At saka it must be able to gather a certain percentage of votes in every district. So dito po natin makikita na may problema dyan in terms of complexity, and it's not easy. How do I know? Well, you remember, I became a part of the Advocacy Commission for Charter Change when we were pushing the People's Initiative, which of course was a failure, partly because I began to anyway understand that it was not meant to be successful. So parang suntok po sa buwan. So dito, ang kailangan dito sa People's Initiative is leadership and of course massive funding to be able to do this on a nationwide basis. That is the biggest bar to a People's Initiative. At pangalawa, makikita po nyo dito, guguluhin ito ng mga congressman. Bakit? Ayaw nilang mapasa yung anti-dynasty definition. So yun, natural na kalaban ninyo yun doon sa lugar. Unless sasabihin nyo, congressman, pag hindi kayo sumuporta rito, lahat kami kukontra, mangangampanya kontra sa iyo. Mamili ka. Ayun. From 0922-888-2229, Mao of Mandaluyong, political dynasty is not limited to immediate relatives running for government offices.
political dynasty now includes queridas elected, ha? Oh, well, anong gusto mong sabihin ko sa iyo? Ang problema dito, ito naman bansa natin, punong-puno ng mga double and triple relationships, ha? And I don't know what to say, but being somebody's querida does not automatically limit you or prohibit you from running for political office. Although, if that fact is proven and there is a court case filed against the sitting congressman, well, then of course he can be convicted for immorality. But who is going to be the one who will, as they say, hang the bell around the cat's neck? Na alam mo, kaya nilang impluwensyahan yung mga kasong yun, tayo naman walang ganong karapatan or walang ganong kakayahan na impluwensyahan yung mga korte, file tayo ng kaso, tapos wala rin namang nangyayari. Bakit? Ba'y nabibilin lahat doon, from the fiscal all the way to the judge to wherever. Madalas ang karanasan ng marami. Kanya marami dyan, pagdating sa question ng pagdedemanda para itong mabuti ay magawa, ay give up na sila. Liban na lang kung ikaw siguro pamahalaan, katulad ng ginagawa ni Pinoy ngayon, sapagkat resources ng pamahalaan sa lapi ng taong bayan ang ginagamit nila para usigin lahat ng ibang tao na sinasabi nilang gumagawa ng katiwalian sa pamahalaan. From 0926-624-2769, from Edna of Laguna, bakit lagi dalang dahilan ng mga politiko na gusto nilang magsilbi sa bayan? Abay, anong gusto mong sabihin nila? Gusto nilang magpayaman? Alam po ninyo, puro mga ipokrito lang ngayon. Lahat siyempre sasabihin nila, gusto nilang magsilbi. Aaminin ba nila, gusto nilang kumita? Kung tutuusin mo po, kung walang pera sa pagtulungkod sa bayan, ay bakit pinagkakaguluhan ng napakadaming tao at ng mga kamag-anak? Well, siguro kasi ang karapatan na kapangyarihan, medyo nakakalasing yan eh. Kanya ang maraming tao po dyan, kung minsan, yun ang iniisip, no? Kanya lang dito, of course, the choice is, gusto nilang magsilbi sa bayan dahil yun lang ang rason na binibigay sa harapan. Kasi wala namang aamin na ibang kanilang mga motibo. Kasi nga ng ating text, pwede naman sila magsilbi sa ibang paraan. Tama ka doon. Why not give a chance to others who knows mas makakatulong pa siya? Well, that is true. Kanya sinasabi ko dito, yung political dynasty, anti-dynasty provisions should really be enacted by Congress. But ang problema dito, who will force them? I will give you one answer, simple, tayong taong bayan. Sabihin nyo sa congressman nyo, hindi kita iboboto hanggang hindi kayo sumasang-ayon sa anti-dynasty provisions. Hala. Paano ngayon yung mga magkakandida? Kasi sinasabi rin ng Kongreso, ay hindi na namin may papasaya kasi napakadami na daw nag-file ng Certificate of Candidacy sa darating na halalan. Puro mga dynasty na yon. Kanya sabi nila, hindi naman fair sa kanila. Teka ka muna, why are we saying hindi fair sa kanila kung hindi sila patatakbuhin? At kanya hindi po ako sang-ayon sa sinasabi ng Chairman Brillantes ng COMELEC na, sang-ayon daw siya sa he is against political dynasty. Well, even if it is not defined by Congress, you are an independent commission, you can define it yourself and say, this is violative of the Constitution. If you think it's too strict, then go to court and have me overruled. Hindi yung tatahimik ka lang at tatakbuhan mo yung issue. Tapos tutuloy-tuloy mo lahat ng mga kandidato na part ng political dynasty. Okay, from 0905-220-9525. Pakibanggit naman po mga pangalan nyo kung saan kayo nanggagaling para malaman po namin. Ang mga kandidato sa lahat ng posisyon, public service ang palagi sinasabi. Pero power at pera lang ang nasa isip nila kapag nasa pwesto na. Alam po ninyo ang problema dyan. Minsan nga ako'y nalulungkot kasi nung nakausap ko minsan yung mga tao na tumatangkilik sa mga politician. Sabi nila, pag ikay nasa pwesto, ito yung nadinig nyo siguro sa akin, at hindi ka nagsamantala, ikaw ang gago. Anong sasabihin natin doon? Kanya ang dami naghahangad ng pwesto, from barangay chairman to barangay tanod to lahat na ito, sapagkat ang tingin nila, doon sa pwesto, mayroong mga benepisyo na hindi nakikita.
marami diyang mga boxes, yung mga lagay-lagay ng konti rito. Yung sa nagbebenta sa kalsada, yung mga sidewalk vendor, yung mga ganito, yung mga gano'n. O, konting lagay dito at konting lagay doon. Eh, sabi nila, kaysa wala akong trabaho, wala akong kinikita, sige, magtanod na lang ako. O mag-counselor ako, o mag-barangay captain ako. Kanya, mas kinapwesto ng barangay captain, kumisan ang kandidato, 6, 8, 10, ayun. Na-elect dyan, minsan kandidato na suportado lang ng wala pang 10% ng mga naninirahan sa barangay. Ayan, kanya dito, ewan ko ba, ang bansang Pilipino, gumon na gumon, hindi lang po sa weteng, gumon na gumon, maski na sa politika. From 0916-750-2551. Ang kakapal talaga ng muka ng ilan na di naman karapat dapat tumakbo. Bulok na bulok talaga ang sistema natin dito. Tanggalin na ang political dynasty at PCOS machines. Well, I'm glad I'm getting many of your voices on this. And I hope you do not just text me. Please text your congressman, text your senator, and tell them, barrage ninyo ng text. Mura naman, ₱1 lang naman ang text paglabas eh. Di ba? So, banata natin ang... Kailangan gumising ang taong bayan eh. Kailangan magsalita ang taong bayan. Ayoko na, tama na. Panahon na kumilos sila at gumawa ng tama. From 0910-976-2194. Anti-dynasty law seem next to impossible to be implemented in this country. Yes, you're correct, but don't give up. Don't give up. Alam po ninyo, pagka nag-give up ang taong bayan, ay paano na tayo ngayon? Ito'y napakahalagang issue, nandun sa saligang batas. Pagkatapos mag-give up ka, don't. There is still hope. Hanggang meron tayong bukas, hindi tayo mawawala ng pag-asa. At ang gawin lang natin, ang ating makakaya doon sa ating kalagayan. Sabihin mo sa lahat ng kapitbahay mo, sa lahat ng kaibigan mo, hoy, magkampanya naman tayo. At ipadala natin sa ating mga congressman, sa mayor, sa barangay captain, sa lahat. Sabihin nila para maramdaman nila at mayanig sila ng konti sa iniisip at ginugusto ng taong bayan na tama na itong dynasty ito. Buksan naman natin ng konti ang pagkakataon sa mas maraming mga mamamayan dito sa ating bansa. From 0915-348-9025 from Lee Javier of Antique. Good evening. Ang malungkot lang minsan sa political dynasty ay walang well-defined legacies na iniwan to inspire people of their acceptable leadership except for a few. More power. Alam po ninyo, totoo yun. Una-una, ano ba ang tinitingnan ng taong bayan? Yung mga projects na ginagawa, lahat naman yan, hindi naman sa kanilang bulsa nang gagaling. Pera ng bansa yan eh. Kaba ng bayan yan eh. Pera ninyo yan. Sapagkat kayo nagbibigay ng mga buwis, nagbabayad ng buwis sa pamahalaan. Tayong lahat. Bakit nila aangkinin yun? Ang maghihirap dito ngayon, yung maglingkod ka ng tama at mahusay, abay, kailangan magpasalamat ang bayan. No, tungkulin mo yan kung ikaw'y politiko. You owe the people good service. You should not be praised for doing your job well. You should be condemned if you're not doing it well. Hindi na dito sa atin dito kasi, dinadaan ito sa mga PR press release. At saka sa pagkokorrupt ng taong bayan, bigay konti dito, bigay huwag kang maingay, huwag kang kikibo, huwag kang magre-reklamo, konti. So, itong nangyayari ngayon dito, yung nakikita natin, yung relasyon ng politiko at saka ng mga kapos sa buhay, na kung minsan, sinasanla na nila ng maigi ang kanilang kinabukasan o susunod na 3 taon kasi nakinabang sila ng konti. Hindi nila alam na ipinagbibili nila ang iba pang mga pagkakataon at marahil mga biyaya na dadating kung sila'y gagawa ng tama. Kanya ang nangyayari dito, kabuktutan ang dumating sa buhay natin. Bakit? Ang tinitingnan lang natin yung dumadating dito sa palad natin sa araw na ito o sa panahon na ito. Hindi natin naiisip na yung bukas. Ang mabuganda lang, ako ganitong magsalita, pagkat wala man akong kagustuhan pumasok sa larangan ng politika. Ayokong tumakbo, talaga hindi na ako naniniwala. Nasubukan ko na po yan Pero nakita ko talaga na-disappoint ako doon kasi nakita ko na hindi ka maaaring manalo kung hindi ka gagawa ng kalokohan Kung hindi mo dadayain o mamanyobrahin yung proseso. And ayoko naman pong gawin yan. Naalala ko nung tumakbo ko, alam niyo ang nangyari? May lumapit sa akin, ayusin namin yan. Kami ang bahala diyo, mapoproklama ka. Ganito halaga.
Tapos sabi sa akin, pero pagkaroon ng protesta, ibang usapan yan. Bay, kakuloob-loob ko, ayoko namang manalo ng ganung paraan. Ay sir, pag hindi nyo tinanggap ito, hindi nyo kano, ialok namin sa kalaban mo. Hala, sige kako, ialok mo doon. Pasensyahan na lang. Bago po tayo mag-umpisa, marami pa mga text na marating, natutuwa naman tayo doon. Ilan lang paalala, babalik po tayo. Huwag kayong mawawala.